Hi guys, it's me, Jaja. Tara, gawa tayo nito. Isang mabilisang merienda nga yung nahiling sa atin. So, ayan ang ingredients natin. Mangga, Jolly Peach, basta nasa lata yan. Mayroon ding ibang brand. Nandyan yung Del Monte o kahit anong brand ang gusto mo, basta peach. Yan, tinakita ko lang, nilagay natin dyan. Hinalo lang natin dyan, mekos-mekos lang insan. At pag napaghalo mo na nga yung mangga at peach, lagyan na natin yan ng sugar o kahit anong asukal na gusto mo, basta ikaw yung bahala kung gaano katamis. Pagkatapos nun, lagyan na rin natin yan ng cornstarch. Yan yung magpapatik dun sa ating mga ingredients kung sakasakaling ihahalo na natin to. Lagyan rin natin dyan ng kalahating basong malamig na tubig. Mas madali kasi siyang dissolve o mas madali siya magsasama-sama pag malamig yung nilagay nating water. So, ayan, nakikita nyo, dinurog-durog ko lang since malaki yung pitch natin. Para lang mas mahalo siya mamaya o mas magkaroon ng bukay at malasahan din yung mangga natin. Hindi sila magkatalo, ay nalo-halo ko lang din yan mga insan. So, pagkatapos nga natin magmekos-mekos ay nagpainit na rin ako ng kawali natin. So, ayan, dyan ko ilalagay yung mga wet ingredients na ginawa natin kanina. Yan, sinimot ko na para lahat-lahat na ng lasa makuha natin. So, ayan, babantayan lang po natin yan. Medyo medium heat lang yung ginawa ko dyan, dun sa kalan. Para hindi rin naman siya masunog kung sakasakali na hindi natin mahalo yung ilalim. Pero ayan, nakikita nyo, dinurog-durog ko na rin siya para nga lumabas o mag-aromatic pa yung mga pampalasa na nilagay natin sa ating magiging palaman. So, ayun mga lods, nasa inyo nga pala kung gaano kadurog yung gusto nyong maging palaman sa peach na gagawin nyo. Punta naman tayo sa paggawa ng mga dry ingredients yan. Sa paggawa ng dough na gagamitin natin sa ating peach mango pie is, yan, bumili lang ako ng mga 1/4 na harina dyan sa may mga palengke. O kahit na all-purpose flour kung meron kayong stock sa bahay. Yan, nilagyan ko din siya ng isang pirasong egg. Depende din naman kung ilan yung egg gusto nyong ilagay o kung gaano siya katik yung pinakatinapay na gusto nyo. So, after nya, naglagay din tayo dyan ng margarine. So, talagang yung nakikita kong gumagawa nito, talagang malalamig na dairy cream or margarine din yung ginalagay nila. Tapos, dinudurog-durog lang din nila yun pagka nag-mix-mix na sila dyan ng mga ingredients natin. At pagkatapos nga nun, naglagay din tayo dyan ng asukal. Kung mapapansin nyo, mas dinamihan ko yung asukal dito kumpara sa kanina para nga mas malasahan natin yung medyo may tamis yung magiging tinapay natin since ipapry siya. Tapos naglagay na rin ako ng salt para din to balance or bahala kayo kung anong gusto nyong dami ng salt na gusto nyo. So after nun, naglagay din tayo ng cold water again para mas dali lang siyang magsama-sama. O base lang talaga yun sa mga napanood ko. Chika ko lang yun. Joke ko lang talaga yun. Hindi naman talaga ako expert pagdating dito. So, ayun nga, i-mix-mix lang natin yan. Durug-durugin natin lahat ng ingredients hanggang maghalo-halo na sila mga insan. After nun, makikita natin, makakagawa na tayo ng dough. So, pag nagawa natin yung dough, i-rest lang natin, lagyan lang natin ng takip or kahit anong plastic na pwede natin ilagay para naman yung mixture niya is makompress dun sa pinaka ginawa natin. And after nun, pwede na natin siyang i-fry. So, ayan, ganyang korte yung ginawa ko para hindi lalong makalabas yung pinaka-jam natin sa loob.